video, I'm going to share you the advantages and disadvantages kung sa local livestock market tayo bibili ng mga kambing. Una, mas mura ang presyo ng mga kambing sa local livestock market. Dito, kadalasan nating mabibili ang mga native goats. So, kung magsisimula pa lang tayo sa pag-aalaga ng mga kambing at mas gusto natin ang native goats, sa local livestock market ay may maraming mga native goats. Ikalawa, marami tayong mapagpipilian. Kung tayo ay bibili ng 5 to 10 female goats, makapagpili tayo. O pwede tayong magkaroon ng level sa pagpili ng kambing. Halimbawa, level 1 sa mababang quality, level 2 sa katamtaman, and 3 magandang quality ng kambing. Next, maikumpara natin ang presyo ng mga kambing. Halimbawa, isang babaeng kambing ang ating bibilhin at may dalawang seller ng kambing. Presyo ay 2,500. Yung isa naman, ang presyo ng kanyang kambing ay 2,800. So medyo mas mahal yung isa. Titingnan nating mabuti ang quality ng kambing. Saan ang mas may mataas na quality? Yung 2,500 ba or yung 2,800? Next, marami tayong makilala na mga small farmers din. Una, hindi gaano ka-healthy ang mga kambing na mabibili sa local livestock market. Bakit? Dahil kadalasan sa mga nagmamay-ari ng kambing na nasa local livestock market ay mga small farmers. Ang mga small farmers kagaya namin ay hindi lahat makaka-afford sa pagbili ng dewormer o kaya ay mga vitamins. At dahil may iba pang mga trabaho ang mga small farmers, iiwan lang nila ito sa pastulan. Kung uulan or mainit yung panahon, nandun lang yung kambing. Hindi gaano ka-healthy ang mga kambing kasi ang pag-aalaga ay hindi focus dun sa kambing. May ibang trabaho ang mga small farmers, kagaya na lang sa pag-aararo. Ikalawa, posibleng may sakit ang kambing na ating mabibili. Kadalasan sa mga kambing na ibinebenta sa local livestock market ay pangkarne. Yung mga resellers kasi at mga farmers, hindi sila magsasabi kung may sakit yung kambing. Maliban na lang doon sa mga honest talaga na magsasabi na may sakit yung kambing. Sa nararanasan ko rin, kadalasan sa mga kambing na mula sa local livestock market, may mga kuto or external parasites. Kasi yun nga, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi focus yung pag-aalaga. Kung may kambing na tayo sa ating bahay tapos mag-additional na lang tayo ng kambing na mula sa local livestock market, dapat i-check muna natin yung kambing kung wala ba itong mga external parasites. Next, may mga mapanlinlang na nagbibenta ng kambing. Maraming mga mapanlinlang, hindi lang sa local livestock market, kahit saan-saan. May mga tao na sasabihin nila yung kambing ay in good condition at saka lumalandi na. Pero, kung mabibili mo na yung kambing, yun pala, ang kambing ay hindi mabubuntis. Palagi lang lumalandi, pero hindi nabubuntis. May mga kambing na hindi talaga mabubuntis. May mga kasador naman na hindi makapagbuntis. At ito ay mahirap alamin. So, dapat siguraduhin natin yung pagbili natin ng kambing para hindi masayang yung pera natin. Next, hindi mo malalaman ang history ng kambing. Nararanasan namin ito.
For example, yung kambing ay nakapag-anak na ng isa. Binibenta nila dahil wala na silang pera na magagamit. So, ikaw, bibili, maniniwala ka rin na walang issue yung kambing. Pero, pag nandyan na yung kambing sa iyo, malalaman mo na lang after manganganak na yung kambing na may issue pala yung kambing. Next, hindi mo malalaman kung paano inaalagaan ng owner ang kanyang kambing. Ito ay mangyari kung sa reseller ka bumibili. Hindi naman masama na bibili ng kambing sa local livestock market. Ako nga, nagsisimula ako sa mga kambing na galing sa local livestock market. Ang dapat lang natin gagawin ay mag-iingat, tsaka magtanong-tanong. Kung maaari, doon tayo bibili sa mga mas kilalang mga seller ng kambing. Nasa sa iyo na kung bibili ka ba sa local livestock market or hindi. Thank you so much, gifters, and I hope may natutunan na rin kayo sa aming video. I'll see you on our next video. Bye!